Nananatili po ang lakas ng bagyong Maymay habang papalapit sa kalupaan ng Hilagang Luzon. Nakataas ang signal number 2 sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Hilaga at kitang bahagi ng La Union, Hilagang kanlurang bahagi ng Pangasinan at kanlurang bahagi ng Apayao, gayon din sa Abra, kanlurang bahagi ng Kalinga, kanlurang bahagi ng Mountain Province, Hilagang kanlurang bahagi ng Benguet at Hilagang kanlurang bahagi ng Cagayan. Signal number 1 naman sa natitirang bahagi ng La Union, natitirang bahagi ng Pangasinan, natitirang bahagi ng Apayao, natitirang bahagi ng Kalinga at sa natitirang bahagi ng Mountain Province. Signal number 1 din sa Ifugao, natitirang bahagi ng Benguet, timog na bahagi ng Babuyan Islands at natitirang bahagi ng mainland Cagayan, gayon din sa Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, hilagang bahagi ng Zambales, hilagang bahagi ng Tarlac, hilagang bahagi ng Nueva Ecija, at hilaga pati gitnang bahagi ng Aurora. Huling namataan ang sentro ng bagyong Maymay sa layong 75 kilometers sa kanluran timog kanluran ng Sinay at Ilocos Sur. At sa datos ng Pag-asa, patuloy na kikilos pa kanluran ng bagyo at posibleng tumama ito sa kalupaan ng Ilocos Norte, Ilocos Sur o La Union ngayong gabi o bukas ng umaga. Sunod nitong tutumbukin ang kalupaan ng Hilaga at Kinang Luzon at saka dediretso sa silangang katubigan na sakop ng Cagayan o Isabela. Ay sa Pag-asa, magiging maulan pa rin bukas dahil sa habagat sa ilang bahagi ng bansa, kabilang na po ang Metro Manila, ilang bahagi ng Calabarzon, Mimaropa at Western Visayas. Baha at landslide ang namerwisyo sa ilang bahagi ng Central Luzon, Cordillera at Ilocos Region dahil sa epekto ng bagyong Maymay. At habagat naman na nagpaulan sa Metro Manila ayon sa Pag-asa. Saksi, si Oscar Oida. Guys, tumakin na yung sapa sa likod namin. No? Umapaw ang tubig sa sapa sa Barangay Bitas sa Cabanatuan City kahapon ng umaga, kasunod ng tuloy-tuloy na ulan. Binaha ang mga kalsada at pinasok ng tubig ang mga bahay doon. Bumaha rin sa iba pang bahagi ng lungsod kagabi, gaya sa Maharlika Highway papunta sa Talavera. Sa bayan ng Bungabon, umapaw ang baha sa isang tulay sa Barangay San Roque. Nalubog sa tubig ang mga taniman ng mais, kaya inilikas ng mga magsasaka ang mga alagang hayop. May gumuho namang lupa sa Nueva Ecija, Aurora Road. Agad nagsagawa ng clearing operation ang DPWH. May landslide din kahapon sa bahagi ng Coner, Cabugao Road sa Cabugao, Apayao. Pati na sa Suyo, Ilocos Sur, kasunod ng pag-ulan. Ganyan din sa bahagi ng Balbalan, Pinukpok Road sa Pinukpok, Kalinga, kung saan mayroon ding natumbang poste. Sa Zambales, abot baywang ang baha sa ilang barangay bunsod ng bagyong Maymay at habagat. Ayon sa Zambales PDRRMO, mahigit 170 residente ang lumikas mula sa 5 barangay. Kasama ring inilikas ang mga alaga nilang hayop. Sa La Union, wala pang ulan pero malakas na ang hampas ng mga alon sa dalampasigan kanina. Dahil sa pangamba sa daluyong, itinaas na ng mga residente ang kanilang mga gamit at bangka. Daan-daang pamilya sa probinsya ang lumikas. Lumikas kasi kami dito kasi daluyan ng tubig doon sa tapat ng bahay namin. Bababa kami sa bahay namin, tubig na ma'am. Sila po yung karaniwan nakatira sa coastal area, yung mga apektado po pag may storm surge po. Opo, kasi yung alon po talaga lumalapit po tun sa pangkabahayan na ma'am. Nakakatakot. Naka-red alert na ang provincial government para sa inaasahang epekto ng bagyong Maymay ngayong gabi. Yung mga relief supplies, yun po, hinahanda na po namin. So kung sa mga nakaraang mga araw po na na-experience po natin no, yung habagat na pinalakas po ng bagyong Luis, ngayon po mas pinaigting po natin yung ating preparation dahil dito nga po sa province of La Union posible tatama itong bagyo. Ayon sa Office of Civil Defense, mahigit 12,000 pamilya sa bansa ang apektado ng pinagsamang epekto ng nagdaang bagyong Luis, pati na ng bagyong Maymay at habagat. Mahigit 1,800 pamilya ang nananatili sa evacuation centers. Sa Antipolo, halos zero visibility dahil sa lakas ng ulan kanina. Malakas din ang ulan kaninang madaling araw sa Caloocan. At sa Quezon City, kung saan bahagyang bumaha sa EDSA Kamuning. Sa Metro Manila, naka-yellow tayo ngayon. Ibig sabihin 50 to 100 millimeter per day ang idudulot na paulan.
Pero inaasahan may mga areas dito sa Metro Manila na maaring mas malakas pa doon, aabot ng 100 to 200, pwede maging orange. Suspendido ang mga klase kaninang hapon sa ilang lungsod ng Metro Manila. Pag ganyan po, sana po, mas maaga pa po, mag-suspend na po para hindi na papasukin yung mga bata. Kawawa rin po mga bata pag nabasa ng ulan. Wala naman po kaming choice eh. Kasi hindi naman po maaga nag-suspend, kaya kailangan talaga papasukin. Sinuspindi rin ng palasyo ang trabaho sa gobyerno sa Metro Manila at 6 na probinsya simula alas 3 ng hapon kanina. Ayon sa Pag-asa, asahang patuloy ang ulan sa bansa, partikular sa Metro Manila hanggang sa Lunes. At the earliest, parang Monday, meron pa rin pong habagat, and then Tuesday, medyo mag-i-improve na yung weather as long as wala tayong nakikitang panibagong disturbance. Ngayong buwan, hanggang 4 na bagyo ang inaasahang papasok sa bansa. Pero posibleng humina ang ulan simula Setyembre, bunsod ng El Nino. Kaya binabantayan ngayon ang mga antas ng tubig sa mga dam. Gaya ng Angat Dam na 54 meters na mas mababa sa normal kahit pa tag-ulan. Patuloy naman yung pag-angat ng elevation ng Angat Dam, pero sa nakita natin ay masyadong minimal yung pagdagdag ng tubig dun sa Angat. In fact, ang kakulangan natin sa ngayon ay almost 23 meters. Gayunman, may mga karagdagan pang pagkukunan ng tubig ang Metro Manila bukod sa Angat. For example, yung Upper Wawa Dam that already contributes a portion. Bukod doon, I think meron na rin mga water impounding facilities. May other sources tayo. Ako si Oscar Oid, ang inyong saksi. Sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, inusisa kung dapat bang managot ang vice-presidente sa hindi maayos na liquidation ng confidential funds. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Sa karanasan ng State Auditor na si Roderick Wamil, ngayon lang daw niya naranasan na puro acknowledgement receipt ang isinumite ng isang ahensya sa pag-liquidate ng confidential funds. Anya, walang isinumite ang Office of the Vice President ni isang official receipt na galing mismo sa pinagbilhan ng bagay. Ni isa dun sa mga ginastos, walang official receipt at walang sales invoice. Yes po, Your Honor. Okay. Sa experience mo dun sa December 21 to 31, masasabi mo bang standard practice yan ng iba pang mga ahensyang iyong na-audit? Hindi ko po siya masasabing standard practice since ito po yung kauna-unang beses na puro AR po yung sinamit sa amin. So first time sa iyong 10 years na puro AR lang at walang sales invoice at walang official receipt. Opo, at ganun po kadaming AR kaagad yung sinabi. Ang OVP lang din ang naranasan ni Wamil na tumangging tanggapin ang unang audit observation memo na naglalaman ng mga paglabag sa liquidation rules. Alam nyo ba kung ba't hindi tinanggap? Dahil walang authorization, tama ba yon? Yes po, wala daw pong mag-i-receive. Ganyan ba dapat? Ganyan ba ang kalakaran pagka ang isang ahensya ng pamahalaan ay binigyan niyo ng AOM? Nangyayari ba yan na hindi tinatanggap ng ahensya? Yan po yung first time na nangyari po, Your Honor. So, that's unusual. Yes po, that's unusual po. Okay. Lumabas din sa pagdinig na may notice of disallowance ang OVP. Ibig sabihin, pinababalik na ng COA sa OVP ang mahigit 73 million pesos na pera ng gobyerno dahil sa kabiguan umano na makapagpakita ng katibayan sa pinagkagastusan ng confidential fund nito. Ang kasunod na noon, ayon kay Wamil, pwede nang magsampa ng kaso sa ombudsman. Pero ilang senador ang nagtanong, matuturing ba raw na pinal ito o pwede pang ayusin ng bise sa pamamagitan ng pagpapakita ng katibayan gaya ng mga resibo o questionin ang desisyon ng COA sa Supreme Court. Kailan nagiging final yung mga yan? Failure to liquidate. Yung finding na failure to liquidate. Kapag nag-appeal po and then nagkaroon po ng resolution si Commission Proper at nagkaroon po ng final decision. If it is appealed to the Supreme Court under whatever relevant rule, 45 or 65, as a lawyer, does that
make the decision of the COA final, or does that mean it's not yet final until and unless ruled upon by the court with finality? Kapag naging final na po, on the level pa lang po ng COA, ay dapat na po siyang bayaran. Even if there is a pending petition with the Supreme Court, hindi po siya may stay unless may TRO po. Unless nga may TRO? Yes po, Your Honor. Tinanong din si Wamil, may pananagutan ba si Vice President Sara Duterte sa kabiguan ng kanyang mga tanggapan na ma-liquidate ng maayos ang pondo? Ang tanong dito, sino ang accountable officer dito sa sitwasyon na to? Kasi ang liwaliwanag na hindi naman si Vice President ang payee. Hindi naman sinasabi na nasa kanya yung pera. Ang liwanag sa inyong joint circular that the special disbursing officer is the one who was designated by the head of agency to have custody, di ba? And in the case of the OVP, si Acosta yon. In the case of DepEd, hindi ba si Fajarda yon? That is not entirely correct po, Your Honor. Because under the joint circular, it shall be the responsibility of the head of the agency first to approve yung cash advance. Pangalawa, to oversee yung agency-wide utilization. Pangatlo, to ensure compliance with the joint circular. And also po, inattest din po ni OBP yung unresponsive po. Binalikan din ni Senadora Amy Marcos ang sinabi ni Wamil na batay sa panuntunan, kung hindi ma-liquidate ang pondo ng gobyerno, may presumption o pinagpapalagay na nagamit ang pera sa personal na bagay. Was there a finding na ginamit sa pansarili yung mga confidential funds ng OVP? That is a presumption po. Pero actually. hindi sinabi. Sa madaling sabi, Pero dahil wala presumption talagang po siya, hindi po siya kailangan sabihin, Your Honor. Naintindihan ko, pero wala doon. Is there a COA finding na ninakaw ang confidential funds doon sa various AOMs and notice? Meron bang sinasabi doon na ninakaw? It was stolen? There is a prima facie evidence na nagamit po siya for personal use or benefit under the joint circular. Giit ni Wamil, responsable ang pinuno ng ahensya ng gobyerno sa pagtiyak na nagamit ng tama ang pondo ng opisina niya. Ang sabi doon, head of agency or person designated. Oo, ang liwanag sa definition ng joint circular. Mag-yes or no ka lang, kanina ka pa inaaway mo ko lagi. Sorry po, Your Honor. But hindi po ako pwedeng mag-answer categorically since yun nga po yung provision. But it's categorical. Na yes or Why don't either you go yes back or to your either joint no po. circular? Yeah po. Kapag sinabi po kasing Doon categorical, sa it's either yes definition, po. ang or- liwaliwanag, SDO kapag na-designate ng head of office, di ba? But hindi po kasi doon na nalilimit lang yung term na accountable officer kasi may other provisions na applicable pa din po. May kaugnayan din dito ang pagtatanong ni Senator Judge Risa Ontiveros. Sa Government Accounting Code, sino po ang mga opisyal na tinuturing na accountable officers? Under the Government Accounting Code, yung disbursing officer, yung accountant, yung treasurer, yung project officer, and the head of the agency po. At tama po ba na under this law, sa sections 101 at lalo na 102, ang head of agency ay primarily at immediately responsible para sa pondo sa kanyang ahensya? Yes po. Ayon kay Attorney Soledad de Riquito Mawis, din ng College of Law ng Lyceum of the Philippines University, dahil si Vice President Duterte ang pumirma ng mga disbursement voucher, may command responsibility siya at dapat alam niya kung paano ginastos ang pondo. Ang nakasakdal ho dito ay si Vice President, hindi ho yung mga ibang tao. Yung liability na ho ng ibang tao, sa korte na ho siguro yan kung may ifa-file na kaso. I think command responsibility alone. Dapat inauthorize mong tao ito tanggapin, dapat alam mo rin kung paano ginasta. Kasi meron yung mga pinirmahan niya kahapon, yung mga pinapakita like the disbursement voucher, Yes, yeah. tapos yung mga certifying that the physical and financial plan. Yes. So she's in a position therefore, and kasi siya nag-sign ng disbursement voucher, she therefore must be in a position to justify that the disbursement, okay, was made in accordance with a legitimate purpose. Ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Tuloy pa rin ang pagtugis kay Senador Bato de la Rosa. Yan po ang iginiit ni DILG Secretary John Vic Remulla kasabay ng pagtanggi sa kumalat na impormasyong na aresto na umano si de la Rosa. Saksi si June Veneracion.
2 araw lang tumagal ang huling pagpapakita ng Senador Bato de la Rosa sa Senado. Bakit yung pinayagan niyang mga tao niyan makapasok dito? Mula nang umalis siya sa Senado sa tulong ni Senador Robin Padilla matapos ang bigong pagsisilbi sa kanya ng arrest warrant ng International Criminal Court o ICC, ay 2 buwan na siyang hindi nakita. Kaya biglang kalat online nang lumutang ang ilang impormasyon na naaresto umano siya, kabilang ang post pa ng eroplanong magdadala umano sa kanya sa The Hague sa the Netherlands. Lalo na nag-post ang kaalyadong si Attorney Jimmy Bondoc tungkol sa di niya tinukoy na bad news na binura rin niya kinalaunan. Nag-post din ang kaalyadong si Attorney Harry Roque na may nanghudas kay Bato. Ngayong araw, sunod-sunod ang tugon ng gobyerno tungkol sa umano'y pag-aresto kay De La Rosa. Diretsahan niyan itinanggi ni Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya. Hindi po totoo yan. Nag-coordinate na po kami sa DOJ, nag-coordinate ang DLG, lahat ng law enforcement units. Gayon din ang Director ng National Bureau of Investigation o NBI. Wala sa amin, wala sa NBI, no? So, hindi totoo. Nasa Pilipinas pa rin po ba? Yun yung paniwala namin because tuloy-tuloy naman yung surveillance natin. We'll continue to do our manhunt to locate him. And yun nga, we have several areas na talaga tinututukan namin. Wala namang alam umano ang Department of Justice ayon kay Secretary Frederick Vida. I really have no information or data. I think it's more of a law enforcement matter at this time. Git ni Rimulya, kung mahuhuli man ang dating PNP chief, ay hindi ito isisikreto. Gagawin aniya ang tamang proseso, gaya ng booking procedure at pagpapaharap sa korte bago ang extradition. Alam mo, ang fake news ngayon, ibang klase. We were always transparent in what we do. All the proper channels, all the proper procedures gagawin namin according to rule of law. Kinwestiyon naman ng Malacanang ang timing ng post ni Bondoc at Roque na sabay umano itiniming para umano matabunan ang mga naisiwalat ng COA tungkol sa confidential funds si Vice President Sara Duterte. Kita umano ang motibo sa tinawag niyang diversionary tactic ng mga kaalyado ng bise. Sabi ng Department of Interior and Local Government, tuloy-tuloy pa rin ang paghahanap kay Senador Bato de la Rosa. Sa Mindanao area raw, huling nakita ang dating hepe ng Philippine National Police. Senator Bato is still being hunted down. Ako si June Veneracion, ang inyong saksi. Kung magkakaroon po ng one-on-one tapatan sa eleksyon 2028 sina Vice President Sara Duterte at Naga City Mayor Leni Robredo, lumabas po sa survey ng Octa Research na mas marami ang pipili kay Duterte, pero lumiit ang kanyang lamang sa dating vice-presidente. Sa hypothetical matchup survey na ginawa noong July 4 hanggang 11, 2026, 43% ang nagsabing iboboto nila si Duterte kung eleksyon na noong panahong ginawa ang survey. 34% naman ang pipili kay Robredo. Ayon sa survey, ang lamang ngayong 9 percentage points ni Duterte mas maliit sa 11 percentage points na lamang niya kay Robredo noong unang quarter ng 2026. Ayon sa Octa Research, ang bagong survey ay non-commission at face-to-face na isinagawa. Excited na po si Alex Ayala para sa kanyang unang laban sa National Bank Open sa Canada. Inaabangan din ng fans ang muling pagtatambal nila ng tennis icon na si Venus Williams. Ating saksihan. My first WTA title. Thank you so much for the support and I'll see you again soon. Fresh from her historic win sa Mubadala DC Open sa Amerika, mainit na sinalubong ng fans si Alex Ayala sa Toronto, Canada. Sasabak si Ayala sa National Bank Open kung saan una niya makakalaban si Alicia Parks ng Amerika. Si Parks ang isa sa mga may hawak ng record para sa fastest serve sa US Open sa bilis na 129 miles per hour noong 2021. Kapantay ito ng record ng tennis icon na si Venus Williams. Nitong Enero tinalo ni Parks si Ayala sa Australian Open. Excited si Ayala para sa laban na magaganap sa center court. Sold out na raw ang tickets ayon sa National Bank Open. Locked in na sa susunod na laban ang Pinay tennis sensation kahit kakapanalo lang niya ng WTA 500 title. Masaya rin siyang na-enjoy ng kanyang mga kababayan ng tennis. Bukod sa singles events, magko-compete din si Ayala sa doubles kung saan makakapartner niyang muli si Williams. Excited din para dyan si Ayala lalo't humahanga siya sa mentality ng tennis icon at marami raw siyang matututunan dito. Ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Nasalpok ng tren ang isang trailer na may kargang mga dayami sa Poland.
Bago po yan, sa pool sa CCTV na umiilaw ang babala sa riles pero pinilit pa rin tumawid ng trailer. Naabutan ito ng pagbaba ng harang pero imbes na umabante, huminto ang trailer habang nasa riles hanggang sa nasalpok ng paparating na tren. Ang sa Polish State Railways, lasing umano ang driver ng trailer. Wala namang naiulat na nasaktan. Agaw pansin ang magkaibigan sa isang pageant sa Davao del Norte. Naglaro po sila ng volleyball habang nagpapakilala ang isang contestant. Ating saksihan. Todo postura sa pagrampa ang kandidatang ito sa isang LGBTQ pageant sa Santo Tomas, Davao del Norte. Pero aba-aba, habang nag-i-intro ang contestant, may mga ume-eksena. Dalawang volleyball player ang biglang pumasok at naglaro sa stage habang nagsasalita ang contestant. May pa-dive pa para ma-save ang bola. Intro ba to o talent portion? Yan ang paandar ng magkaibigang volleyball player na sina Joel, Mark, Shandy at Jonard. Si Mamang Jonard ang contestant at paraan daw yan ni na Joel at Mark Shandy para ipakita ang kanilang full support. Goal po niya is pumasok sa top 16 po. Kaya nakaisip sila na gumawa ng pasabog for excel na. Yan yung speech niya po is connected po siya sa sports po. Kaya yun po yung naisip na paraan po. Mag-volleyball po sa likod para may pasabog po. Para siya lang po yung, yung maiba po sa ibang candidate. Ang tanong, nakapasok nga ba si Mamang Jonard sa top 16? So, nag-expect na po yung mga tao po na papasok siya sa top 16 kasi naghiyawan talaga lahat ng tao. Like, yung crowd po is pasabog po talaga. Salamat po sa Panginoon. Hindi po siya nakapasok ng top 16. Hindi man pinalad sa kompetisyon, good sport daw si Mamang ayon sa kanyang mga kaibigan. Hindi naman po niya goal yung manalo po doon. Gusto lang po niyang mag-enjoy po. Kung sasali raw ulit ang kanilang kaibigan sa pageant, ay ready to fight din ang kanyang volleyball friends. At ang kanilang payo, So kaya kung yung mga iba dyan, supportaan niyo din yung friends niyo kasi hindi niyo alam nakakatulong din kayo sa kanila. ako si Darlene Kai, ang inyong saksi. Salamat po sa iyong pagsaksi. Ako po si PR Kanghel. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi.